Marahil ang tanong ng ilang mga kababayan natin kasi may nag-comment na may private message sa akin, Kuya Rod, bakit ang dami namang pension plan yung binabayaran ninyo? Kumakasya pa ba yung sahod ninyo? Parang gano'n. Kasi nung nakaraan ay nabanggit ko nga na mayroon tayong apat na pension plan na binabayaran at medyo talagang hindi birong salapi yung iginugugulo, inlalaan namin dito para makabayad kami ng aming pension plan. Kasi doon sa nabanggit natin nung nakaraang vlog natin, this talks about yung kung paano kami biniyayaan ng ating Panginoon dahil sa yung isang pension plan ko ay nire-redeem ko na nga, kumbaga parang points nire-redeem ko na dahil kinukuha ko na dahil sa may pangailangan po kami. At syempre, na-intriga siguro yung ilang mga kababayan natin at yun nga, nagtanong sa atin, ano ba yung mga pension plan na binabanggit mo doon, no? At ang mga ilang katanungan pa ay bakit maaga na kinuha. So, nabanggit ko na po yun, yung bakit maaga namin kinuha, it's because we're planning to have a next baby sa mga susunod na 1-2 taon at kailangan namin ng, kumbaga, paunang salapi at yun nga yung IVF or yung in vitro fertilization. So, yung aming pinaglalaanan at talagang pinag-iipunan ng medyo malaki kasi gagastos kami ng $20,000 to $30,000. Hopefully, I'm praying na hindi naman ganun kalaki yung aming maging gastos sa ngayon. At nakakatawa yung mga kababayan natin kasi nung nagulat daw sila na bakit mayroon kaming apat na pension plan, pwede namang iba. Kasi yung ibang naririnig nila sa mga kababayan natin o sa ibang mga nagsasabi na mayroon lang silang dalawa yung CPP, Canada Pension Plan, at yun ng isa yung tinatawag nating old age pension plan, na dapat magtira ka dito ng parang, kung ako nagkakamali, parang 10 years, Pero syempre, dahil sa kaalaman natin, sa pinaglalaanan kasi natin yung future natin, kung matatandaan po ninyo, kami ay nagpa-counsel sa iba't ibang bangko katulad ng Royal Bank of Canada at ng Scotiabank. Yun yung aming mga main banks dito sa Canada. At talaga humingi kami ng payo nung mga unang panahon pa lamang namin dito. Imagine, that was 2015. 2014 nung dumating kami dito, wala kaming kaalam-alam. Dahil sa mga kamag-anak namin, natuto kami sa tinatawag nating banking system, finances, siyempre sa pag-share din nila sa iba't ibang kaalaman naman nila, But thankfully, sabi nga natin ay yung mga mag-anak natin dito ay very helpful sa pagbibigay ng information with regards to bank and so on. So ang nangyari, humingi nga kami ng payo sa Royal Bank of Canada dahil yun ang main bank immigration, kumbaga parang naging immigration bank namin, Ito namin sinabit yung work permit namin then yung all in all, ng mga kararating namin. And then next one, nung nagkaroon na kami ng sasakyan, ang nag-approve sa amin is sa Scotiabank and then pumasok na kami doon. Until such time na, ang daming ino-offer nga ng bank sa amin. Pero sabi naman namin, hindi naman namin po pwedeng panghabang buhay na yun ay galawin. Dahil syempre, papahiraman ka, utang pa rin yun, di ba? Mahirap magbayad. Kaya naisipan namin na magpa-counsel tayo kung anong mga dapat natin gawin sa finances namin. So, I think this is a great opportunity para sa amin dahil ang appointment, syempre lahat libre, ginawa namin during our day off. At napag-alaman namin na may iba't ibang kumbaga savings plan ang mga bangko like RRSP, yung TFSA, at nabanggit din sa amin tinatawag nating IRP, yung Investment Retirement Plan. Pero ang kainaman dito noon, sabi namin, we'll go for RRSP and then TFSA. So pinaliwanag din sa amin na pwedeng maging RIF pagdating ng panahon, yung RRSP na pwede namin makuha ng unti-unti, pwedeng kalahati, and depende, magiging income mo pag nag-retire ka na, At doon nga, lumawak yung kaalaman namin to many things na talagang dumating pa sa punto, syempre, na kami ay nag-seek ng help ng talagang, let's say, mga expert into finances. At buti na lang, kanyo ay may kamag-anak kami na marunong sa pananalapi at yun nga dumating yung pinsan namin na may kaalaman talaga sa pananalapi, si Ate May Bulan ng Alberta. Kumusta, ate? Dahil sa kanila na i-open yung tinatawag nating IRP naman sa amin. So sabi namin,
pinaliwanag sa amin kung ano ang kahalagahan ng RRSP, TFSA, something like that, na mayroong limitation sa annual, parang ganon. So, na-open up yung mga bagay na yon. At nagkaroon kami ng idea na, siyempre, sa mga susunod na panahon, ano yung magiging pananalapi natin kapag nag-retire na tayo, kapag nag-retire na kami. Siyempre, dumating yung panahon na 65 ka na, senior ka na. Good thing sa mga panahon na yon, after siguro mga ilang taon din ang hinintay namin, hindi ko na maalala, pumunta rito yung aming kamag-anak at inopen up nga yung tinatawag nating IRP, Investment Retirement Plan, na pagdating ng panahon, nagpe-pension ka na, yung pera mo, pwede mong hiramin kung meron ka nang nailagay doon at pwedeng magamit mo sa future. So, either sa mga options na yon, yun yung aming, kumbaga, naging takbuhan sa panahon na nangailangan din kami. Thankfully, sabi ko nga, may mga taong talagang tumulong sa amin in terms of yung sa knowledge ng pananalapi. So, ganun yung nangyari. Bakit apat? Of course, yung simula ng pagtatrabaho mo dito, yung tinatawag nating CPP o yung Canada Pension Plan, automatic yan kapag ikaw ay nagtatrabaho, meron ka ng CPP contributions, no? Pumapasok lahat yan sa federal government at yun yung magiging pension mo balang araw. And aside from that, meron ka pang tinatawag na old age pagdating ng panahon. Depende kung dumating ka dito at nag-spend ka ng certain years, like 10 years or 20 years, kukwentahin yun. Habang tumatanda ka, tumataas yung old age pension plan. Parang, kung di ako nagkakamali, nasa 800, hindi ko na matandaan eh. Pero sa CPP, from 700 to $1,000 pataas, no? Kung susumahin niyo, let's say, yung old age and then yung sabihin na natin CPP, may dalawang pension plan ka, let's say meron ka ng $1,500 to $2,000, no? E ang pension naman sa daigdig, economic inflation, dito sa daigdig natin, wala namang ibang daigdig, ibig ko sabihin ay pataas naman. So, pagdating ng panahon, magkano na kaya? So, yun yung sinasabi ko, recent time, yun yung panahon na ngayon na let's say 700 and then 1,000 to 100 or 1,500 or 2,000, sabihin mo na. Depende sa contribution at sa certain number of years. So, depende po kasi yan. So, yun yung average, let's say, sa panahon ngayon. Paano yung susunod na panahon? Let's say may 2,000 ka, no? Sabihin na natin, meron kang bahay or so on. Siguro sasapat naman yun. But of course, gusto mo naman magliwaliw kahit papano. Gusto mo umuwi ng Pilipinas kahit papano. Gusto mo pumunta ng Mexico kahit papano. Gusto mo pumunta ng Alberta kahit papano. Libutin ng Canada. I-treat yung family mo kasama mo kahit papano, di ba? So, kailangan mo ng extra. So, napag-isipan namin, ano pa ba yung ibang pension plan? So, thankfully, nung kami nagtatrabaho na, meron pa palang mga offer. Kung magtatagal na kayo sa trabaho dito sa Canada, may mga companies na nag-o-offer ng pension plan. Katulad sa amin, sabi ko nga yung YMCA. In-offer sa amin yung tinatawag nating, yung Manulife. So, nagsasave na pala ako doon. Kumbaga, after 2 years kung magtrabaho sa kanila, percentage by percentage ay, kumbaga, tinatapatan nila yung aking contribution. So, aside from that, nag-invest na kami meron ng CPP, meron ng old age, at nag-invest na rin kami sa IRP o yung tinatawag nating Investment Retirement Plan. And then, sa mga trabaho na pinapasokan namin, ay mayroon din kaming retirement plan. Halimbawa, sa akin nga, yung nabanggit ko na sa inyo, is the Teachers Federation's retirement plan dito sa Saskatchewan. Sa asawa ko naman, meron din siyang retirement plan doon sa IRP, Investment Retirement Plan, hindi RRSP, yung CPP o yung Canada Pension Plan, meron din yung old age, and of course, yung sa trabaho. So, ino-offer na siya, may offer din sila for yung kanya namang pension plan. So, tiga-apat kami. So, sasapat na ba yun balang araw? Hindi pa namin alam, siyempre. Hindi pa naman po kami retire, no? Hindi pa namin alam. Kasi depende sa inflation sa mga susunod na panahon kung ano yung magiging value ng pera o yung purchasing power ng pera pagdating ng panahon. But hopefully, sabi nga natin, kung kinukwenta namin, thankful kami dahil maaga pa lang ay natuto na kami doon sa kahit na hindi maluho yung pamumuhay namin, simpleng-simple kung ano yung pangailangan namin, yun lang talaga.
No extras, no Louis Vuitton, no travel kapag walang pera, dapat budgetin yun. Walang kain sa labas kung walang budget para doon. So, ganun yung pamumuhay namin, no? Kasi mahirap yung panahon na darating yung panahon na bubuhos mo lahat ng salapi mo sa ngayon, and in the future, wala nang matitira. So, ayaw naman namin yung ganun. So, ngayon pa lang, kahit na medyo bata-bata pa lang ang tao, ay sinusubukan na namin na iayos. Halimbawa, itong bahay, renovations, lahat-lahat, maisettle lahat, pati yung bahay namin, mga ari-arian sa Pilipinas, kahit papaano, ay maisettle namin para pagdating ng panahon, ay retirement na lang talaga at mapufulfill yung pangarap namin as a Filipino-Canadian retired dito sa Canada na uuwi rin sa Pilipinas, babalik, something like that, na binanggit ko na rin sa mga nakaraang vlog. So, yun yung dahilan kung bakit gusto namin na minabuti namin na talagang 4 yung aming retirement plan, which is the CPP, old age, and syempre yung tinatawag nating IRP, and of course yung retirement plan sa akin o sa mga trabaho namin. So, are we taking advantage of it? Hindi naman po siguro, pero ang tinatake advantage namin doon, yung kaya pa namin magtrabaho at mag-contribute sa ganung halaga na kaya pa namin ibigay dahil malakas pa naman ang tao at kaya pa namang mabuhay, kaya pa namang gumawa, kaya pa namang magtrabaho. Yun yung aming tinatake advantage, hindi yung panahon na kumbaga mahukuha kami. Not that na ang inisip namin, of course, the future and the future ng anak namin, syempre, no? So, ayun, yun ating pag-uusap ngayon kung bakit 4 yung aming pension plan na mag-asawa dito sa Canada. So, hopefully, ay may natutunan po kayo kahit paano, no? So, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.